Who is she? Born in 1869 in Sudan, Africa, she lived a happy and carefree life, not knowing what suffering was, until her life took a tragic turn. She was taken by an Arab slave trader and sold into slavery. She was forced to walk barefooted about 600 miles, and over the course of 12 years, she was sold many times and then given away. The trauma of her abduction caused her to even forget her name, but her captors named her Paquita, meaning fortunate. She recalls having met several masters, a wealthy Arab who treated her well, until his son broke into rage and lashed and beat her so severely she was disabled for a month. Another who subjected her to many forms of humiliation and torture, being tattooed at the age of 13 and getting 114 marks on her breast, belly, and arm. Ang human trafficking ay hindi nagaganap ng agaran. Ito ay isang proseso. Ang unang gawain ng isang human trafficker ay ang pangangalap ng biktima, pagdadala sa kanila patungo sa lugar na kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad, at pagtanggap ng mga biktima mula sa iba pang mga ngalakal. Bakit hindi tumatakbo at humihindi ang mga biktima? Dahil ang mga human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan, gaya ng pananakot o pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, pagdukot o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan, ang human trafficker ay nangangako ng maliit na bayad o benepisyo upang makipagtulungan ang biktima. Bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala. Ang trafficker ay nananamantala ng kanilang biktima para sa pangsariling kita at kapakinabangan. Ito ang human trafficking. Ang pag-intindi na ang human trafficking ay hindi nangyayari ng agaran, bagkus ito ay isang proseso ng akto, paraan at layunin ay makatutulong upang mas makilanlan ang mga naging biktima at malaman ang kalakaran ng trafficking.